Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Mga alagang aso na nauna pa sa kanilang kapitbahay sa pag-unbox ng parcel, kinagiliwan online. Alagang ibon na protective sa kanyang amo na pinapagalitan, kinaaliwan ng netizens. Lalaking sumasayaw ng nakabrief sa ibabaw ng tricycle sa Iloilo. Inisyuhan ng show cause order ng LTO. Shade ng dilaw na araw sa Bandila sa Rizal Park, pinuna ng netizens. Panibagong bansa sa pagitan ng Croatia at Serbia, idineklara ng isang 20 anyos na lalaki. Frozen embryo na tumagal ng 31 taon, isinilang na sa Amerika. At sa trending showbiz balita, James Reid pumirma na ng kontrata sa ilalim ng agency na may hawak sa K-drama star na si Ji Chang-wook. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa na Deezer HTV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagatan namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, sa daming pumapatol sa online shopping, hindi na bagong eksena ang halos araw-araw na may delivery sa bahay. Pero sino mag-aakala na hindi lang pala tayo ang excited sa tuwing may dumarating na parcel, kundi pati na rin ng ating mga alagang aso. Yan ang pinatunayan ng dalawang asong ito mula Batangas na walang kaabog-abog na nagbukas ng parcel na ipinatago lang pala ng kanilang kapitbahay. Ang nakatutuwang tagpong yan, alamin sa ulat na ito. Dog unboxing. Yan ngayon ang bansag ng netizens sa viral na larawan ng dalawang aso na sina Spot at Jero mula Batangas na hindi na nakapaghintay at nauna pa nga na magbukas ng isang parcel. Pero ang problema, ang nabuksang package ay hindi pala para sa kanila at lalong hindi rin para sa kanilang amo. Ito pala ay pagmamay-ari ng kapitbahay na pinaiwan lang pansamantala sa kanilang bahay. Ngunit sa kabila ng pagkakasala ng dalawa, hindi napigilan ng mga netizen ang matuwa dahil tila nila alam daw ng mga aso ang kanilang ginagawa. Komento nga ng isang fur parent, naka-COD unboxing daw kasi kaya raw nagkusang loob ng dalawang aso na i-check kung kumpleto at maayos ba ang item. Pagtatanggol pa ng isang netizen, baka raw gusto lang talaga nila Spot at Jero na makatulong at hindi na mapagod ang tunay na may-ari ng parcel kaya sila na ang nagpresenta na magbukas. Hirit pa ng ilan, pabirong komento naman ng fur dad ng dalawang pasaway na aso. Buti na lamang daw at hindi nasira ang laman ng parcel dahil kung nagkataon ay baka mag-abono pa ito. Samantala tila hindi lang ito ang kalokohan ni na Spot at Jero dahil ayon pa sa ilang post ng kanilang fur dad, minsan na rin daw nagyaya si Spot ng ibang aso galing kapitbahay para sabay-sabay na makikain sa kanilang bahay. Nariyan din ang tila laging late na pag-uwi ng mga ito. Nabiro pa nga ng iba, galing daw sa meeting ng asosasyon. Patunay lamang nga ito na mukhang hindi lamang sila cute na mga nilalang, sila rin ay certified bida sa mga kanto. Para sa Deezer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, marami ang namangha at naaliw sa isang alagang ibon na ito ng isang netizen dahil sa tila pagiging tagapagtanggol nito. Nagagalit kasi ito at tinutuka pa ang sinumang mga away sa kanyang amo.
protective yarn? Ang loyal and brave parrot na si Chichi panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Bakit may alaga? Bakit may alaga ka? Hindi na pwede pagalitan. Ha? Pet, baka mo nakaya kang ipagtanggol? Aba, baka kailangan mo na rin ng isang alagang ibon. Viral ngayon at kinakaaliwan ng netizens ang posted video na ito sa TikTok kung saan makikita ang isang ibon na super protective sa kaniyang amo. Sa video, makikita ang tila pangaasar at kunwaring sermon ng isang tatay sa kanyang anak na babae kung saan nakadapo itong ibon. Maya-maya lang, lumipad at sinugod itong si tatay para patigilin sa paninermon sa kanyang owner. Sa isang video naman na ito ng uploader pa rin na si Bird Queen, maski ang ate o kapatid ng kaniyang amo ay pinagtatanggol din ni Chichi. Ang ibon na yan na pinangalanang si Chichi ay isang Sun Conure o mas kilala sa tawag na Sun Parakeet. Isa itong uri ng collared parrot na karaniwang makikita sa northeastern part ng South America at natatangi dahil sa likas nilang pagiging playful at malapit sa amo. Dahilan para isa ito sa pinakainaalagaan para maging pet. Ang video na yan ni Chichi agad na nag-viral online at humakot ng amazing comments mula sa netizens. Ayon sa isang commenter, magstay unbothered lang at just do your thing lang daw ang kaniyang mom at siya na ang bahala sa attacking. Ani naman ang ilan, maihahalin tulad daw ito sa first skill ni Parsa, isang hero sa larong Mobile Legends. Tunay nga na nakakaaliw ang video na yan kung saan humakot na nga ito ng higit 5 million views sa TikTok. Gayun din ang iba pang contents ng uploader na si Bird Queen na talaga nga namang bird lover dahil sa dami nitong alagang parrot sa bahay, bukod pa sa super protective na si Chichi. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, pasintabi po sa mga manonood, ang susunod na balita ay may lamang sensitibong bahagi. Naaalarma ang Land Transportation Office sa nakarating sa kanilang video ng grupo ng kalalakihan na gumagawa ng bastos at delikadong stunts sa diversion road sa Iloilo. Paano kasi ang isa sa grupo na huling sumasayaw ng nakabrief sa ibabaw ng umaandar na tricycle? Ang motibo para umano mag-viral. Ang detalye sa balitang yan, ihahatid ni Rose Babiera. Nais panagutin ng Land Transportation Office o LTO Region 6 ang grupo ng mga kalalakihan na nag-viral dahil sa kanilang mga bastos at delikadong stunts sakay ng isang tricycle sa kahabaan ng diversion road sa Iloilo City. Sa kagustuhan kasi na sumikat at mapansin, isa sa grupo ang nakuhana na sumampas sa ibabaw ng tricycle at nagsasayaw. Wala itong suot na damit bukod sa brief at helmet. Sinamahan pa ito ng isa pang lalaki na nakikisayaw din habang nakasabit sa gilid ng tricycle, habang nakasuot ng headdress. Sa video, may bahagi pa na nagpadula sa harap ng tricycle ang lalaki at saka ibinaba ang brief para ipakita ang puwet nito sa mga nakakasabay na motorista. Ang lahat ng ito, mabilis nga namang nag-viral pero hindi sa paraang gusto ng mga lalaki. Nakaabot kasi ang video na ito sa otoridad na agad na natukoy ang mga binatilyo. Ayon sa LTO6, delikado ang mga stunt na ginawa ng grupo at maaaring maging sanhi ng aksidente hindi lamang sa kanila kundi maski sa mga kasabay nitong motorista. Sa inisyal na ulat ng Regional Director ng LTO6, aalamin kung may lisensya ang mga lalaki at isa-sanction sila at kung matuklasan naman na wala silang lisensya ay hindi sila pahihintulutan na makakuha pa ng driver's license sa hinaharap. Naglabas na ang LTO ng show cause order at pinagpapaliwanag ang mga lalaki sa kanilang mga naging aksyon. Inaasahan naman silang humarap sa Iloilo City Hall para mabigyan ng angkop na interbensyon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, usap-usapan sa social media ang umano'y pagkakaiba sa kulay ng araw sa bandila ng Pilipinas na ibinagayway sa Rizal Park, kung saan napuna ng isang netizen na mukha raw iyong sunny side up orange, imbes na dapat ay golden yellow. Kung ano nga ba ang dapat na shade ng naturang araw, alamin sa trending report ni Mili Borja.
Napuna ng ilang netizens ang iba umanong kulay ng araw sa bandila ng Pilipinas na iwinagayway sa Rizal Park. At ang iba ay nagbirong mukha raw itong sunny side up orange. Ibinahagi ni Emil Maranyon III sa X ang larawan ng bandila na may araw na may halong orange sa halip na dapat ay golden yellow. Aniya, hindi ito tumutugma sa itinilaktang kulay ayon sa Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ayon sa kanya, araw-araw niya nakikita ang bandila, kaya't kapansin-pansin agad ang subtle change. Marami naman ang sumang-ayon sa kanyang obserbasyon sa social media. Nakasaad sa Republic Act 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines na ang mga opisyal na kulay ng bandila ay ang sumusunod: asul o cable number 80173, puti o cable number 80001, pula o cable number 80180, at golden yellow o cable number 80068. Ang katumbas ng golden yellow sa Pantone ay 122C, isang talisay na dilaw na walang halong orange. Ang araw sa bandila ng Pilipinas ay may 8 sinag na sumasagisag sa 8 lalawigan na unang nag-alsa laban sa mga Espanyol, ang Maynila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna at Batangas. Samantala, matapos ang naturang post ni Emil, sa comment section, ibinahagi nito ang update kalaki pang larawan na tila napalitan na ang naturang watawat. At bilang kumpirmasyon, nirepost nito ang email na tuluyan na ngang napalitan ng bandila sa tamang kulay. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, malamang minsan na rin naging palaisipan kung posible nga bang magdeklara ng sariling bansa o bumuo ng sariling teritoryo ang isang ordinaryong tao. Hindi lamang ito yung simpleng larong bahay-bahayan, kundi isang bansang may sariling batas, gobyerno at maski mga residenteng kumikilala rito. Maniwala ka man o sa hindi, na ipatupad yan na isang 20 anyos na lalaki at idineklara ang kanyang sarili bilang Pangulo ng bansang tinawag niya na Free Republic of Verdes, isang border dispute land na matatagpuan sa pagitan ng Croatia at Serbia. Ang mga detalye tinutukan sa trending report ni James Galange. Isang panibagong bansang maaari madagdag sa listahan na mahigit 170 bansa sa buong mundo matapos ideklara ng isang 20-year-old na lalaki ang itinatag nitong micronation na tatawaging Free Republic of Verdes. Ito ay matatagpuan sa disputed patch of land sa pagitan ng Croatia at Serbia na ayon sa ilang ulat ay mayroon ng mahigit 400 residente. Kilalanin si Daniel Jackson, ang pasimuno sa likod ng nasabing bansa na sa edad 18 ay sisimulan na nitong bumalangkas ng sariling batas, gabinete at maski watawat. Habang inineklara rin ni Daniel ang kanyang sarili bilang unang pangulo ng nasabing bansa. Tubong Australia si Daniel ngunit nanirahan ng matagal sa United Kingdom habang isa rin siyang digital designer para sa sikat na mobile computer game na Roblox. Una nag-umpisa ang interes ni Daniel noong siya'y 14 na taong gulang nang malaman niyang walang may nagmamayari sa naturang lupa o sa pagitan ng Croatia at Serbia dahil sa nagaganap na border dispute. At taong 2019 nang opisyal niyang ideklara ang pagkakatatag ng Free Republic of Verdes. Samantala, taong 2023 nang inilunsad ni Daniel ang Inhabit Verdes, isang inisyatibo para hikayatin ng mga tao na manirahan sa lugar. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hinulit si Daniel ang ilang mga residente ng mga otoridad ng Croatia at ipinadeport sa kani-kanilang mga bansa. Ngunit gayon pa man, patuloy pa rin pinamumunuan ni Daniel ang nasabing umano'y bansa sa pamamagitan ng tinatawag nitong Government in Exile. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang baby boy ang isinilang sa Amerika na ang edad ay 31 years old. Yes, siya kasi ay bunga ng pag-preserve ng embryo o tinatawag na froze embryo, kung saan taong 1994 siya pinreserve hanggang sa naging biyaya ito sa mag-asawa sa Ohio na hirap sa pagbubuntis o infertility. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Isinilang na mag-asawa sa Ohio sa Amerika ang isang baby boy mula sa frozen embryo na may edad na 31 taon. Ang naturang embryo ay isinilang na mag-asawang Lindsay at Tim Pierce na ilang taon nang hinaharap ang infertility o walang kakayang makapagbuntis o makapag-anak. Pero sa tulong ng embryo adoption, natupad ang kanilang hiling na makapag-anak na matagumpay na maisilang si Thaddeus Pierce. Bago nito taong 1994 na mapagdesisyonan na nagangalang Linda Archer na sumailalim sa in vitro fertilization o pagkuha ng matured egg sa isang babae
at sperm ng lalaki na i-fertilize sa isang laboratorio. Balak niya sanang gamitin ang 4 na embryo, ngunit naudot ito na mag-divorce sila ng kanyang asawa. Hanggang sa ipap niya ito for adoption sa Nightlight Christian Adoptions at ma-donate kina Lindsay at team. Sa 3 embryo na dinonate sa pamilyang Pierce ay 2 lamang ang nilipas sa sinapupunan ni Lindsay, ngunit 1 lamang ang successfully implanted. Ayon naman kay Dr. John David Gordon, ang successful transfer ng embryo na nagresulta sa live birth ay ang longest frozen embryo na tumagal ng 11,148 days. Samantala mayroon ding umabot ng 30 years ng frozen embryo, ang sinilang naman ng mag-asawang Lydia at Timothy Ridgway kung saan na-preserve ito ng 10,905 days. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, bahagi na rin ng management agency na Spring Company ang aktor na si James Reid. Siyang unang Pinoy na kabilang sa roster of artists ng naturang agency na siya ring may hawak sa K-drama star na si Ji Chang-wook. Narito ang report ni Showbiz Angel. Under na ng isang Korean management agency ang actor-singer na si James Reid. Ito ang nakumpirma sa post ng pag-aari nitong record label na Careless Music. Ang randomantic hitmaker, first Filipino artist sa ilalim ng Spring Company na siya ring may hawak sa K-drama superstar na si Ji Chang-wook. Magunita na kamakailan lang ni-reveal ni James na magsisimula na siyang mag-taping para sa kanyang pagbabalik teleserye. Habang last June, nirelease naman ang minsan ding naging big winner ng Pinoy Big Brother ang kanilang collab song Pahinga ni TJ Monterde. Sa ngayon wala pang inilabas sa detalye kung ano ang mga nakandang proyekto kasunod ng pagpirma ng kontrata ni James Reid sa Korean management agency na Spring Company. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.